yung nagagawa noong kabataan natin na pinagbibigyan lang natin dahil nga tayo ay bata pa lamang. Pero ang hindi natin alam, ang mga kasalanang ito sa nakaraan ay nagkakaroon ng bunga na maaaring sumira sa ating kasalukuyan. Ikaw kapuso, may isang bagay ka bang pinagsisihan sa nakaraan na sana'y hindi mo na lamang ginawa noon? Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Reginald, isang IT specialist mula sa Malabon. Ako ang panganay sa 3 magkakapatid. Retired teacher ang ina samantalang government employee naman ang ama. Sa edad na 35 ay ramdam ko na po ang pressure lalo na pagdating sa pagkakaroon ko ng sariling pamilya. Tuwing may class reunion ay laging tinatanong sa akin kung sino ang nakatuluyan o kung may asawa na ba ako. At sa mga family gathering ay paulit-ulit akong hinahanapan ng nobya. Ang iba nga ay akala nila ay may sarili na akong pamilya. At minsan ay nakakasawa na rin pong sumagot ng paulit-ulit kaya ang ginagawa ko na lamang ay umiiwas sa mga ganong klase ng gathering. Papadudod, siguro ay may invisible ako na balat sa puwet dahil simula nung tumanda ako ay naging mailap na sa akin ang love life. Kung meron man ay lagi naman akong minamalas dahil palagi akong iniiwanan. May mga naging girlfriend din ako the past years pero ni isa sa kanila ay walang sumeryoso sa akin. Lagi po akong gino-ghost. Ang iba'y nagsasawa kaagad, ako ang laging ipinagpapalit, papadudot. Kaya naman dumating na lamang ako sa point na napagod na akong paglaruan ng mga babae. Kaya hindi na ako naghanap pa. Maghihintay na lamang ako ng babaeng darating kung meron mang ibibigay sa akin si Destiny. Pero papadudod kung ako ay handang maghintay ng babaeng mapapangasawa, ang lolo ko na si Lolo Julio ay hindi na makapag-antay pa. Matagal na kasi niyang hinihiling sa akin na magkaroon ng apo sa tuhod. Nangako naman ako sa kanya na bibigyan ko siya ng apo balang araw pero lumipas na lamang ang mga taon ay hindi ko pa natutupad ang pangako kong yon. Gusto kasi niya na bago siya mamatay ay maranasan ulit niyang mag-alaga ng bata katulad ng ginawa niya sa tatay ko at sa aming magkakapatid. Olo, anong ginagawa niyo rito sa beranda? Nagbibilang ng mga magkasintahang dumadaan. Ha? Bakit naman? Wala na akong ibang magawa eh. Wala namang magandang palabas sa TV. Ayaw nyo naman akong palabasin para mamasyal. Kaya eto, inaaliw ko na lang ang sarili ko. Kung may inaalagaan lang sana akong apo, sana may ginagawa ko ngayon. Ay nako, Lo. Yan na naman tayo eh. Kailan mo ba kasi planong magkaroon ng pamilya? Ay, pakiabot ka yung lighter sa tabi mo. Magsisindi ka na naman? Alam niyo namang hindi maganda sa kalusugan ng sigarilyo eh. Alam mo Reginald, 20 anyos pa lang ako, nagsisindi na ako. Palagi niyong sinasabi sa akin na kamamatay ang sigarilyo pero heto ko ngayon. 85 anyos na pero malakas pa rin naman. Kahit na po. Huwag mong pinapalitan ang usapan. Kailan mo nga planong bumuo ng sariling pamilya? Hindi ko pa po alam eh. Mag-iipon muna siguro ako. Ilang taong ka na ba? 35 po. 35 ka na pala eh. Wala ka pa bang ipon? Wala pa po eh. Daming gastusin sa panahon ngayon. Hindi tulad sa panahon nyo noon. Ngayon sobrang mahal na ng bilihin pati mga bayarin. Hindi na nga makatarungan eh. Wala ka na ng pamilya. Sarili mo na nga lang ang binubuhay mo. Tapos wala ka pang ipon? Maluho tong apo nyo eh. Hindi kaya nirarason mo lang yan? Baka naman… Lo, hindi po ako bakla kung yan man ang iniisip nyo ha. Mailap lang po talaga sa akin ang pag-ibig ngayon. Bakit naman mailap? Hindi ko po alam eh. Ang hirap na makahanap ng maayos na love life ngayon. Ang siste kasi ngayon, kung gaano kadali pumasok sa relasyon, ganun din kabilis natatapos. Baka naman mahina ka lang talaga dumiskarte. Ako pa mahina dumiskarte.
Alam nyo lo, hindi nyo na itatanong pero habulin po ako nung bata pa ako. Nung bata ka. Kasi ang gusto ng mga kabataan, yung mga bad boy. Yung mga katulad sa napapanood nila sa TV. Pero kapag tumanda na sila, iba na ang hanap nila. Gusto na nila ng maayos na lalaki. Yung mature mag-isip, yung maaasahan. Baka naman hanggang ngayon umaasal bata ka pa rin. Kaya wala kang nahahanap na matinong karelasyon. Kaya nga rin po ako hirap makahanap kasi yun nga rin po ang gusto ko. Yung relasyong stable, hindi yung panandalian lang. Gusto ko, kapag nagka-girlfriend ako, yung pang matagalan na. Alam mo ako, 25 lang ako nung nakilala ko ang lola mo. Hindi ko nga inaasahan noon na siya na makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Bakit nyo naman po nasabi yan? Kagaya nga ng nabanggit mong salita, panandalian lang sana ang gusto kong relasyon kay Sonia. Pero nabuntis ko siya. Nagpakasal kami at bumuo ng sariling pamilya. Hindi naman kita minamadali na magkaroon ng pamilya Pero hindi na ako bata. Bilang na lang ang mga araw ko. Nyo rin pala yung pressure na nararamdaman ko ngayon kasi pinagdaanan nyo rin pala yung sitwasyon ko ngayon. Oo naman. At balang araw, maiintindihan mo rin ang sitwasyon ko ngayon kapag ikay tumanda na rin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nakapagbitaw lamang ako ng pangako sa lolo ko dahil gusto ko lamang noong makawala sa usapan ng pag-aasawa. Pero simula noon ay palagi na niya akong tinatanong tungkol dito. Kung sana ganun lang kadali ibigay ang hinihiling niya, ay matagal ko nang ginawa yon, Papa Dudut. Pero ang katotohanan, una ay kailangan ko munang maghanap ng babaeng mamahalin ko at mamahalin ako. Pangalawa ay kailangan ko pang siguraduhin siya na talaga ang magiging ina ng mga anak ko. Kailangan kong makipagkilala, manligaw, magpakasal at magkaanak. Isa itong napakahabang proseso na tiyak akong aabutin pa ng napakahabang panahon. At hindi ako sigurado kung maaabutan pa ba ng lolo ko ang araw na yon, Papa Dudut. Dan! Uy, Reginald! Long time no see! Grabe, ang laki ng katawan mo ngayon ah. Tatay na talagang datingan. Chong, araw-araw ko nakikita sarili ko sa salamin. Hindi mo na kailangang ipaalala pa na mataba ako. Pero di ba dapat good news yan? Kasi sabi nila, kapag tumataba raw ang lalaki, ibig sabihin nasa tamang babae siya. Kaya pala hanggang ngayon, payat ka pa rin. Wala ka pang asawa? Tagal na akong walang balita sa'yo ah. Wala namang bagong balita sa akin so hindi ka pa huli. Asawa? Wala. Matumal eh. Di nga, totoo ba? Parang imposible namang mangyari yan. Ikaw, wala pang asawa? Oo nga. Anong mahirap paniwalaan dun? Wala pa akong mahanap na matinong babae na wife material eh. O baka naman ikaw ang hindi matino. Bakit ako? Matino na ako, matagal na. Hindi na ako katulad ng dati. Bakit? Ano ka ba dati? Alam mo na yun. Siyempre naman, alam na alam ko yun. Ako kaya ang may first-hand experience sa college life mo. Reginald the Great, ang kinaiinggitan ng mga kalalakihan sa campus kasi never nawala ng girlfriend. Pinipilahan ng mga babae. Maraming reserve at options, hindi lang sa school, kundi pati sa iba't ibang universities. Pero anong nangyari? Ba't hanggang ngayon wala ka pang asawa? Ewan ko nga eh. Naubos na siguro yung kamandag ko. Sa edad kasi nating to, hindi nahabulin ng mga bad boy. Ang hinahanap na nila, yung lalaking kayang mag-provide sa kanila ng maayos na pamilya. Alam mo, parehong-pareho kayo ng sinabi ng lolo ko. Pero hindi naman na ako bad boy eh. Good boy na ako ngayon. Talaga? Kailan ka huling nagkaroon ng relasyon? 3 years ago. Totoo? Nagbago ka na nga, Chong. Pero for the worst ata yung nangyari. Hindi kaya karma na yan sa dami ng niloko mong babae noon? Hindi naman siguro. Lahat naman tayo dumaan sa ganong klase ng relasyon eh. Yung mapaglaro, puppy love, ganun. Pero alam mo, nakaka-pressure din pala no?
na wala kang maipakilalang asawa o girlfriend man lang. Matagal na akong ginugulo ng lolo ko kung kailan ko raw siya mabibigyan ng apo sa tuhod eh. Ha? Eh di ba may anak ka na? Ako? Kailan pa ako nagkaanak? Okay ka lang? May mali ba sa memorya ko? Kasi sa pagkakaalala ko, nagkaroon kayo ng anak ni Cassandra, di ba? Yung ex mo nung college? Si Cassandra? Oo, may mali na nga sa memorya mo. Kasi alam naman nating lahat na hindi niya sigurado kung ako ang tatay ng batang dinadala niya noon. Yun ba talaga ang totoo? Hindi ba front mo lang yun para hindi masira yung pangalan mo? Chong naman, si Cassandra, mabubuntis ng ibang lalaki? Eh ikaw yung boyfriend niya nung panahong yun. Malay ko ba? Si Cassandra ang pinag-uusapan natin ha. Yung babaeng mas conservative pa kaysa kay Maria Clara. Tingin mo, maniniwala ako na ibang lalaki ang nakabuntis sa kanya? Alam nating pareho na ikaw ang tatay ng baby. Huwag na tayong maglokohan. Paano ko naman nakakasiguro? Sa akin mo talaga tinatanong yan? Akala ko ba nagbago ka na? Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin mapangatawanan na may nabuntis kang babae? Wala na tayo sa college. Wala ka ng pangalang kailangang isalba. Matandahan na tayo para dyan. Huwag mo nang lokohin sarili mo dahil alam nating dalawa ang totoo. Ay, tatlo pala tayo kung isasama natin si Cassandra. Hindi talaga ako sigurado eh. Wala naman siyang patunay na ako ang tatay ng baby niya. E di alamin mo, para may maiharap ka na sa lolo mo na apo sa tuhod. Actually, kung hindi pa nabanggit ni Dan ang pangalan ni Cassandra, ay hindi ko siya maaalala, Papa Dudut. Matagal na siyang nawala sa isipan ko pero noong mapag-usapan namin ni Dan ang tungkol sa kanya, ay parang recap sa isang teleserye na nanumbalik lahat sa utak ko ang nakaraan naming dalawa. Sa ibang university nag-aral noon si Cassandra, Papa Dudut. Naging girlfriend ko siya for 1 year noong nasa 3rd year college pa lamang kami. Tahimik siyang babae at hindi mahilig makipag-socialize sa mga tao dahil hindi siya marunong nito. Loyal siya at mabait. Sa katunayan, siya ang pinakamabait na naging girlfriend ko. May pagka-conservative rin dahil nagtatrabaho sa simbahan ang pareho nitong mga magulang. Bago kami magtapos sa college ay natapos ang relasyon naming dalawa dahil nabuntis si Cassandra. Nagulat ako, Papa Dudut, dahil kahit na active ang sex life namin noon ay maingat akong tao. Kaya naman laking gulat ko na lamang noong nalaman kong nagdadalang tao siya. Tinakbuhan ko pa ang bata, Papa Dudut. Pinalabas ko na hindi ako naniniwalang ako ang ama ng ipinagbubuntis ni Cassandra. Nang mga panahong yon ay natakot kasi ako na malaman ng mga magulang ko na nakabuntis ako, lalo na't sobrang strikto nila pagdating sa pag-aaral ko. Dahil sa mga nangyari ay hiniwalayan ko si Cassandra. Ang huling naging balita ko sa kanya ay tumigil siya sa pag-aaral at simula noon ay hindi na kami nakita pa. Lumipas ang mga panahon, Papa Dudut. Maging ako ay naniwala na sa sarili kong kasinungalingan na nagawa noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 2006 noon at aminado naman po ako na may pagka-chick boy ako noon. Karaniwan ay 1 buwan lamang ang nagiging pahinga ko nang walang girlfriend. Hindi ako proud dito ngayong matanda na ako pero hindi nyo rin naman po ako masisisi noon dahil isa lang naman akong hamak na binata na lapitin ng mga kababaihan. Matangkad po ako 6 flat kaya ginamit ko ang height kong ito para maging basketball varsity. Dito po ako nagsimulang makilala hindi lamang sa buong campus kundi pati na rin sa ibang universities. Sa pamamagitan nito ay nakilala ko si Cassandra na noon ay nag-aaral sa isang kilalang eskwelahan. Mahiyaing tao si Cassandra, Papa Dudut. Sa katunayan ay ang kaibigan niyang si Angie pa ang unang nakipagkilala sa akin at nagsabing nagkakagusto sa akin ng friend niyang si Cassandra. Dahil maganda naman siya at pasok sa standards ko noon, ay naisipan namin ni Dan na makipagkita sa magkaibigan. Doon na po nagsimula ang love story namin ni Cassandra. Matagal na raw siyang may gusto sa akin.
Sakto namang single ako noon kaya kinagat ko na nga po ang opportunity at nakipagrelasyon ako sa kanya kahit na ang totoo ay wala naman talaga akong nararamdaman para kay Cassandra noon. Siguro at that time ay kailangan ko lamang ng matatawag na girlfriend. Hindi po kasi ako sanay noon na single, Papa Dudut. Kalaunan ay napasagot ko rin naman si Cassandra at naging girlfriend ko siya. Chong, totoo ba yung nabalitaan ko? May girlfriend ka na ulit? Oo, meron na ulit. Sino? Huwag mong sabihin si Cassandra. Siya nga. Eh di ba sabi mo wala kang nararamdaman sa kanya? Wala nga. Pero type ko yung ganda niya eh. Pwede na yun. Kahit hindi mo siya mahal? Mahal naman niya ako eh. Yun ang mahalaga. Ibang klase ka rin. Basta lang may matawag na girlfriend no? Lalagnatin ka ba kapag wala kang syota? Alam mo naman, kailangan nating alagaan yung reputasyon natin. Wow! Proud ka sa pagiging chick boy mo? O bakit? Ibig lang sabihin nun magandang lalaki ako. Paano naman si Cassandra? Paglalaruan mo lang siya. Bakit mo naman nasabing paglalaroan ko siya? Kasi katawan lang ang habol mo sa kanya. Tama naman, di ba? Sa'yo na mismo nang galing na hindi mo siya mahal. Chong, kaibigan mo ako. Pero hindi ko ito-tolerate yung ginagawa mo. Hindi ko naman siya paglalaruan. Oo, tama ka. Siguro sa ngayon katawan lang ang gusto ko sa kanya. Pero matututunan ko rin naman siguro siyang mahalin kapag nakilala ko na siya, di ba? Ang tanong, willing ka bang matuto? Oo naman. Bakit parang sobra-sobra naman ang concern mo kay Cassandra? Hindi ako concerned kay Cassandra. Concerned ako sa ginagawa mo. No offense pero puro babae ang mga kapatid ko. At ayoko silang mapasok sa sitwasyon ngayon ni Cassandra. Ayoko matulad sila sa kanya. Kaya kung kaya kong bawasan ng mga lalaking manluloko sa mundo, gagawin ko. Ang lala naman ang tingin mo sa akin. Hindi naman ako manluloko Maniwala ka, hindi ko siya paglalaruan, promise. Ginagawa mo na nga ngayon Hindi ka naman kasi agad-agad mapapamahal sa tao. It takes time, sabi nga nila. Ikaw ba? Nung niligawan mo girlfriend mo, mahal mo na siya agad? Oo, kaya natin nililigawan ng isang babae dahil gusto natin sila maging girlfriend. Bakit natin sila gusto maging girlfriend? Kasi mahal natin sila. Ganun lang kasimple yun. Ikaw naman parang di ka lalaki. Alam mo naman yung pangangailangan natin Bahala ka dyan, matanda ka na. Sakit mo sa ulo. Bata pa ako. Bata pa tayo. Kaya pagbigyan mo na ako. Kailangan ang buhay ini-enjoy lang natin. Saka na yung pagsaseryoso kapag matanda na tayo. Panigurado ako, pagsisisihan mo rin tong mga ginagawa mo balang araw. Hayaan mo na, matagal pa naman yun. Tara na nga, late na tayo sa klase. Pero aminin mo, maganda si Cassandra, di ba? Oo, maganda nga. Super conservative naman. Good luck na lang sa'yo kung makuha mo ang gusto mo sa kanya. Ako pa ba? Tagal mo na akong kaibigan. Wala ka pa rin bang bilib sa akin? Bilib na bilib nga ako sa'yo Pero mas bibilib ako sa'yo kapag nagseryoso ka. Hayaan mo na sa matatanda yung pangangaral na binibigay mo sa akin ngayon. Kaibigan kita kaya suportahan mo na lang ako. Ikaw kasi nagseryoso ka kaagad sa pag-ibig Hindi ba boring relasyon nyo? Hindi, kasi masaya ako. Masaya kaming dalawa ng girlfriend ko. Eh di congrats kung ganun. Sana nga siya na ang mapangasawa at makatuluyan mo habang buhay. Sana nga. Ano palang susunod na klase natin? Ayan, puro ka kasi babae. Ano nga? Rizal! Wag na kaya tayong pumasok. Minor lang naman yun Eh di wag kang pumasok. Idadamay mo pa ako. Papa Dudut, hindi ko natupad ang pangako ko kay Dan na hindi ko paglalaruan ang puso ni Cassandra. Sinubukan ko namang mahalin siya pero hindi talaga compatible kami sa isa't isa. Para siyang buwan at ako naman ang araw. Hindi kami nagpapang-abot. Hindi siya mahilig sa mga bagay na gusto ko at hindi naman ako makarelate sa mga bagay na gusto niya. Sa huli ay unti-unti ring nagsawa ako sa kanya. Nang mga panahong yon ay naghahanap na lamang ako ng tiyempo para makipaghiwalay kay Cassandra.
Napapansin ko na kasi noon na habang tumatagal ay palalim na ng palalim ang pagtingin niya para sa akin. Ayoko na pong patagalin pa ang relasyon namin dahil alam kong kapag nagtagal pa ito ay lalo lamang masasaktan si Cassandra. At ayaw ko rin namang gawin yon sa kanya. Naghihintay na lamang ako noon ang kaunting pagkakamali niya na pwede kong gamitin para maghiwalay kaming dalawa. Ang problema nga lang, Papa Dudut, ay sobrang bait ni Cassandra at wala akong makitang butas na pwede kong gamiting rason para makipaghiwalay. Kahit na nagpapaka-toxic na ako noon ay palaging siya ang nag-giveaway. Siya ang nag-a-adjust. Siya lagi ang umiintindi. Hindi siya controlling at hindi rin selosa at kahit na anumang gawin ko ay never akong nakarinig ng reklamo mula sa kanya. Pero hindi rin nagtagal, Papa Dudut, ay tadhana na mismo ang nag-decide. Isang bagay ang nangyari kay Cassandra at eto na po ang ginamit ko na opportunity para hiwalayan ko siya. Buntis ako. Dan, tawagan na lang kita mamaya ah. Basta yung pinapasuyo ko, idaan mo na lang sa bahay. Ha? Okay, bye. Ano ulit yon? Sorry, hindi kita narinig. Reginald, buntis ako. Ano? Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Pero sinong ama? Tinatanong pa ba yan? Ikaw, syempre, sino pa ba? Sigurado ka bang akong nakabuntis sa'yo? Aba, anong gusto mong palabasin? Na nakikipagkita ako sa ibang lalaki? May ibang lalaki ako at siyang nakabuntis sa akin, ganon? Gusto ko lang naman makasigurado. Sigurado ako. At wala akong ibang lalaki kung yan man ang iniisip mo. Pero paano nangyari yon? Paano ka nabuntis? Gumamit naman ako ng proteksyon ah. Hindi ko rin alam. Palaisipan din sa akin yan. Magpa-test ka ulit. Paano mo ba nalaman? Nagpiti ka ba? Magpa-test ka ulit. Ulitin mo. Baka may mali kang nagawa kaya nag-positive. 3 beses ko na ginawa. Positive lahat, Reginald. Buntis ako. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko alam. Ikaw ang lalaki. Ikaw dapat ang makasagot niyan. Bakit ako? Ikaw yung buntis. At ikaw yung bumuntis sa akin. Reginald, natatakot ako. Anong sasabihin ko sa mga magulang ko? Hindi ko alam sa'yo. Mas matakot ka sa parents ko. Kapag nalaman ni Papa nakabuntis ako, malalagot tayo pareho. Pareho nating ginawa to kaya dapat pareho nating solusyonan tong problema natin. Hindi ba pwedeng ipalaglag mo na lang yan? Reginald! Matakot ka naman sa Diyos. Papatay ka ng bata. Anong gusto mo? Ipanganak mo yan? Mas matakot ka sa mga magulang natin. Hindi ako papayag sa gusto mo mangyari. Kung hindi ka papayag, hindi ko na problema yan. Binigyan kita ng solusyon at kung ayaw mo sa solusyon ko, bahala ka. Ang kapal na mukha mo! Cassandra, masyado pa akong bata para maging tatay. Marami pa akong pangarap sa buhay. Hindi ako papayag na masira ang future ko dahil lang sa dinadala mo. Paano naman ako? Ikaw lang ba ang may pangarap? Ako rin meron. Pero hindi ako magiging walang hiya na tulad mo na basta na lang papatay ng bata dahil lang hindi ka pa handa. Bakit ako yung pinapalabas mong masama? Hindi nga ako sigurado kung akong ama ng dinadala mo eh. Asan ang pruweba mo? Nagka-amnesia ka ba? Gusto mo ipaalala ko sa iyo yung mga ginagawa natin? Sa bahay nyo? Sa boarding house? Sa kotse mo? Maingat akong tao. Cassandra, hindi ako basta-basta gumagawa ng katangahan. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo? Ano prueba ba gusto mo? DNA test? Alam mo ba kung gaano kamahal ang DNA test? May pera ka ba para dyan? Hanggat hindi mo napapatunayan na ako nakabuntis sa'yo, hindi ko aakuin yan. Sana hindi na lang kita nakilala! Sana hindi na lang kita nagustuhan! Sana hindi na lang kita minahal! Ang kapal ng mukha mong paratangan ako ng ganyan! Ikaw ang ama nito! Wala nang iba! Malis ka na nga. Baka di ako makapagpigil, patulan kita. Bumalik ka na lang kung sigurado kung ako ang nakabuntis sa'yo. Papa Dudut, wala namang may gusto sa mga nangyari.
Wala sa plano ko na buntisin si Cassandra dahil malaki ang takot ko sa mga magulang ko. Kapag nalaman nila ang nagawa ko ay sigurado akong hindi nila ako mapapatawad. Wala akong choice noon kundi ang takbuhan ng responsibilidad ko kay Cassandra at sa anak namin. Isa pa ay hindi pa po ako handa noon ng mga panahong yon. Wala akong alam sa pag-aalaga ng bata lalo na sa pagbuo ng pamilya. Mabilis na kumalat ang balitang nabuntis ko si Cassandra, Papa Dudut, pero pilit kong itinanggi ang chismis. Pinalabas ko na nabuntis ng ibang lalaki si Cassandra kaya ako nakipaghiwalay sa kanya. Alam kong labis na nasaktan si Cassandra sa mga ginawa ko. Binasag ko na nga ang puso niya, nasira na ang future niya, tapos ay maging ang pangalan niya ay minansyahan ko pa para lamang maisalba ang pagmumukha ko. Dahil buntis ay kinailangang tumigil sa pag-aaral ni Cassandra kahit na 1 taon na lamang ay gagraduate na sana siya. Nang malaman ni Dan ang nangyari ay hindi siya naniwala sa akin, Papa Dudut. Kahit papaano ay naging kaibigan na rin kasi niya si Cassandra simula noong naging girlfriend ko siya. Kaya kilala na rin niya ang ugali nito. At naniniwala si Dan na ako ang ama ng dinadala ni Cassandra dahil alam naming pareho na hindi nito magagawang magpagalaw sa ibang lalaki. Dahil sa mga nangyari, Papa Dudut, ay unti-unting nagbago ang tingin ko sa mga kababaihan. Nagseryoso na ako sa buhay at hindi na basta-basta pumapasok pa sa relasyon. Sa pagtanda ko ay doon ko na lamang na-realize na hindi pala laro ang pag-ibig. Lahat ng ginagawa ko noong kabataan ko ay bumalik din sa akin, Papa Dudut. Noong natuto na akong magmahal ng totoo at yon ay tunay na nararamdaman ko na nang nag-mature na ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos kong makausap si Lolo Julio ay isinugod siya sa ospital dahil sa pneumonia. Agad naman siyang nagamot at nakauwi rin kalaunan. Pero dahil dito ay mas na-pressure lamang ako dahil pinaalala lamang nito sa akin na limitado na lamang ang buhay ng lolo ko. Pero sa pagkakataong ito ay nabigyan ako ng pag-asang tuparin ang hiling niya dahil kay Cassandra. Kung noon ay parang imposible nang mangyari ang gusto ni lolo, ngayon ay may chance na bigyan ko ng apo sa tuhod si lolo dahil matagal na pala siyang meron. Kailangan ko lamang hanapin si Cassandra at ang anak ko sa kanya. Ang problema, Papa Dudut, ay nahirapan akong hanapin si Cassandra. Matagal na kasi akong walang balita sa kanya at isa pa ay 16 years na ang lumipas. Huli ko siyang nakita noong college pa lamang kami at hindi pa naging maganda ang hiwalayan naming dalawa. Sinubukan ko ang swerte ko sa social media pero hindi ko siya nahanap dito. Baka siguro ay hindi siya gumagamit ng Facebook o kung meron man ay iba ang ginagamit niyang pangalan kaya hindi ko siya mahanap-hanap. Nagtanong-tanong din po ako sa mga batchmates ko sa pagbabaka sakaling alam nila kung saan nakatira si Cassandra pero dahil sa ibang university siya noon nag-aaral ay karamihan sa kanila ay nakalimutan na kung sino ang babaeng tinutukoy ko. Ang naging last resort ko na lamang, Papa Dudut, ay ang kaibigan kong si Dan. Sa kanya ko humingi ng tulong para mahanap ko ang anak ko sa dati kong girlfriend. Totoo ba yung nakita ko? Na ano? Dumating ka ng naka-big bike? Marunong ka na palang magmotor ngayon? Siyempre, nagbabago rin ng tao. Ano ang akala mo? Kasi nung college, takot na takot kang magmotor. Tinuturuan nga kita kaso sabi mo ayaw mo. Kasi takot kang maaksidente. Noon yun. Ikaw nga eh. Dating chick boy. Pero ngayon, huling-huli ka na sa batch natin. Halos lahat may pamilya na. Ikaw, single pa rin. Sa bagay, tagal na rin nating hindi nagkita. Kailan nga tayo huling lumabas? Nung kasal pa ata ng tropa natin, no? Oo, 3 years ago na yata yun. Ganun talaga ang buhay. Nag-iiba na ang priorities natin eh.
So anong meron ngayon? Ba't bigla ka nag-aya na makipagkita? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, Dan. Wala na kasi kung ibang mapagtanungan. Magbabaka sakali ako na baka alam mo kung saan nakatira si Cassandra. Si Cassandra? Bakit naman bigla ka nagka-interest sa ex mo? Gusto kong makilala yung anak ko sa kanya. Hindi ba masyadong late na yan? 16 years late ka na para magpakaama sa anak mo, Chong. At least, better late than never, di ba? Teenager na yung anak mo ngayon. Tingin mo matatanggap ka pa niya bilang tatay niya? Hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan. Yun lang. Paano mo siya hanapin kung hindi mo naman alam kung nasaan si Cassandra ngayon? Kaya nga tinatanong kita eh, wala ka bang balita sa kanya? Matagal na akong walang balita sa kanya eh. After college, wala na kaming communication sa isa't isa. Siyempre, magkaibigan tayo. Kaya mas lalo ka lang niya naaalala the more na kinakausap ko siya. Kaya nahinto na yung communication namin. Ay, paano ngayon to? Teka. Tingin ko friends kami sa Facebook ni Angie. Sinong Angie? Yung kaibigan ni Cassandra. Hindi mo na ba maalala? Siya yung nag-approach sa'yo noon tapos ipinakilala niya sa'yo si Cassandra. Ah, naaalala ko na. Sa tingin mo, alam niya kung saan nakatira si Cassandra ngayon? Siguro. Subukan ko siyang i-message. Pasuyo na lang, Chong. Para naman makilala ko rin ang anak ko. Paano kung hindi ka tanggapin ni Cassandra? Okay lang. Ang mahalaga sa akin, kilalanin akong tatay ng anak ko. Hindi mo nga kinilala yung bata noon eh. Bakit ka naman niya kikilalaning tatay ngayon? Konting support naman dyan. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Kapag kinilala kang ama ng bata, anong sunod mong gagawin? Siyempre ipapakilala ko siya sa pamilya ko. Lalo na kay Lolo na matagal na naghahanap ng apo sa tuhod. Yun pala ang rason. Kala ko naman interesado ka talaga sa anak mo. Lolo mo lang pala ang dahilan. Siyempre kasama na dun ang kagustuhan kong makilala ang anak ko. Okay, sabi mo eh. Totoo nga. Ano namang tingin mo sa akin? Hindi naman ako ganun kasamang tao tulad ng iniisip mo. Wala naman akong sinasabi ah. Pero paano naman kung may sarili ng pamilya si Cassandra? Paano maharapin yung asawa niya kung sakali? Hindi ko naman sila guguluhin eh. Hindi ko pakikialaman ang buhay ni Cassandra. Ang goal ko lang talaga yung anak ko sa kanya. Real talk lang ha. Mahirap makuha yung gusto mo, Chong. Pero sige, tutulungan kita. Lahat naman ng tao deserve ang second chance, so sana makabawi ka sa anak mo kung sakali. At sana rin maging maganda ang kalabasan ng pinaplano mo. Maraming salamat, Chong ha. Papadudod sa tulong ni Dan ay nahanap ko kung saan kasalukuyang nakatira si Cassandra. Nasa Antipolo siya ngayon ayon sa kaibigan niyang si Angie at aaminin ko po na medyo kinakabahan ako noon na makipagkita kay Cassandra lalo na noong malaman kong may sarili na siyang pamilya. Alam ko na napakalaki ng kasalanan ko sa kanya hindi lang sa kanya kundi maging sa anak namin. Sa parehong pagkakataon ay may kaunting excitement na rin po akong naramdaman dahil sa wakas ay may chance na akong makita ang anak ko. Kahit na hindi ako tanggapin ni Cassandra ay tingin ko'y may karapatan pa rin naman ako sa bata dahil ako ang ama niya. Handa akong harapin ang anumang galit sa akin ni Cassandra, ang mahalaga ay makilala ko ang anak ko. Para magkaroon ng tapang ay nagpasama ako kay Dan Papadudut. Hindi ko na po noon pinatagal pa ang paghihintay. Agad kaming nagpunta sa Antipolo para kitain si Cassandra. Pagkarating namin sa tinitirhan nila ay nagulat po ako sa mga nakita ko. Malayong malayo na si Cassandra mula sa babaeng nakilala ko noong college. Malaki ang ipinayat niya at mas matanda na ang itsura nito kesa sa edad niya. Parang hindi rin gaano maganda ang estado ng buhay nila ngayon at base rin sa mga nakita ko sa lagay niya ngayon base na rin po sa mga nakita ko sa kung saan siya nanunuluyan Papadudut ay mababakasan ng paghihirap siya. Cassandra! Naaalala mo pa ba ako? Si Reginald? Hindi mo na kailangan magpakilala.
Kilalang kilala kita. Buti naman. Kamusta ka na? Kasama ko pala si Dan. Naalala mo pa ba siya? Kaso hindi na siya bumaba ng sasakyan. Anong ginagawa mo rito? Hinanap talaga kita kasi gusto kitang makausap. Kung alam mo lang kung sino-sinong taong nilapitan ko para malaman ko kung saan ka nakatira ngayon. Mabuti na lang. Ano pang pag-uusapan natin? Meron pa ba tayong dapat pag-usapan? Gusto kong makita yung anak natin. Anak? Kailan pa tayo nagkaroon ng anak? Noong college, di ba? Hindi mo na ba naaalala? May anak ka ba? Kasi sa pagkakaalala ko, hindi ikaw ang tatay ng batang dinadala ko nun eh. Ikaw mismo ang nagsabi, di ba? Sa bibig mo mismo nang galing na hindi ikaw ang nakabuntis sa akin nun. Alam kong sobrang laki ng kasalanan ko sa'yo. Maling-mali yung ginawa ko sa'yo noon. Pinagsisisihan ko na yun, Cassandra. Sana naman mapatawad mo ko. Dininay mo kami. Ako at yung mismong anak mo, tinalikuran mo, Reginald. Tapos ngayon ka lang magsisisi sa mga ginawa mo? Masyado pa kasi tayong bata nun eh. Natakot lang ako. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Kaya mo ako tinakbuhan? Okay lang sana eh kung yun lang ang ginawa mo, kaso hindi eh. Sinira mo pangalan ko, gumawa ka ng kwento para bumango ang pangalan mo. Ako ang nag-suffer doon. Alam ko yun. Maniwala ka. Kinahihiya ko ang mga ginawa ko sa'yo noon. Kaya sorry kung nasaktan kita. Sorry na tinakbuhan ko kayo ng anak natin. Sana talaga mapatawad mo na ako. Wala na magagawa ang sorry mo. Nangyari na ang nangyari. Wala na magbabago kaya patawarin man kita o hindi. Magalit ka sa akin, okay lang. Deserve ko naman lahat ng galit mo eh. Naiintindihan kita. Pero sana wag mong ipagkait sa akin ang karapatan ko na makilala kong anak ko. Nawala na yung karapatan mo sa bata simula nung araw na itinanggi mo siya. Please, Cassandra. Lakas ng loob mo magpakita sa akin ngayon after ng ginawa mo? Ang kapal na mukha mong magsabi na may karapatan ka sa anak ko. Alam mo ba na dahil sa nangyari, natigil ako sa pag-aaral? Dahil sa pagtalikod mo sa amin, ikinahiya ako ng mga magulang ko. Alam mo ba kung anong feeling nun? Alam mo ba kung gaano kasakit maiwan ang taong minamahal mo? Talikuran ng mga magulang na akala mong susuporta sa'yo? Alam mo ba yung feeling na makitang unti-unting nawawala sa mga kamay mo yung pangarap na pinaghirapan mo? Cassandra. Gabi-gabi, tinatanong ko ang sarili ko, what if hindi na lang ako nakipagkita sa'yo nung araw na yon? What if hindi na lang kita nakilala? What if hindi ko na lang ipinagkatiwala sa'yo yung puso ko? Siguro broadcaster na ako ngayon. Siguro masaya na ako ngayon kasama ang sarili kong pamilya. Pero hanggang what if na lang ako eh. Kasi ang realidad, nandito ako ngayon. Araw-araw na problemado kung paano ko bubuhay ng 5 kong anak kasama ang asawa kong walang kwenta. Tapos bigla ka na lang magpapakita sa akin sakay na mag-ara mong sasakyan? Ang kapal na mukha mo, Reginald! Please, nagmamakaawa ako sa iyo, Cassandra. Malis ka na. Willing naman akong tumulong basta wag mo lang itago sa akin ang anak natin. Gusto ko lang siyang makita. Gusto ko siyang makilala. Aalis ka ba o tatawag ako ng barangay? Kung ayaw mo siyang ipakita sa akin, kahit pangalan lang niya. Kahit yun lang ang ibigay mo sa akin. Hindi ko naman kayo guguluhin eh. Kapag ba sinabi ko ang pangalan niya, titigil ka na? Oo, promise. Clarice! Clarice ang pangalan niya. Kung gusto mo siyang makita, nasa Memorial Park siya ngayon. Doon siya nakalibing! Ang araw na yun na po ang huli naming pagkikita ni Cassandra, Papa Dudut. Nalaman ko na lamang sa kaibigan niyang si Angie ang katotohanan ng minsang makausap ko siya sa chat. 3 days pagkatapos ipanganak ni Cassandra ang baby namin ay agad po itong binawian ng buhay. Matapos daw kasing mapalayas si Cassandra sa bahay nila
ay nagsimula daw siyang magpakita ng simptomas ng depression. Sobrang lungkot niya noon at stress dahil sa mga nangyari at sinisi raw niya ang bata sa puntong nagawa niya ang isang bagay na hindi niya kayang gawin noon. Sinubukan po niyang ipalaglag ang baby namin, Papa Dudut, pero malakas ang kapit ng bata. Yun nga lang po ay nagkaroon po ito ng komplikasyon matapos siyang maipanganak kaya hindi rin po siya nagtagal. Sising-sisi ako, Papa Dudut, sa mga kamaliang nagawa ko noong kabataan ko. Kung hindi ko sana sila tinakbuhan noon, kung pinanindigan ko lang sana ang pagiging tatay ko sa bata, baka sana'y kasama ko na ang anak ko sa ngayon. Sana hindi ganoon ang naging takbo ng buhay ni Cassandra. Kaso tulad ng sabi ng dati kong nobya, ay hanggang puro sana na lamang kami dahil nangyari na ang mga nangyari. Papa Dudut, sa sumunod na taon ay namatay na rin po ang lolo ko nang hindi ko natutupad ang pangako ko sa kanya. Dumating ang blessing sa akin noong hindi pa ako handa, pero ngayong handa na ako ay saka naman ako pinagkaitan. Siguro ay eto na po ang karma ko sa mga kasalanan na nagawa ko sa aking nakaraan. Hindi ko po inakala na ang mga maling desisyon ko 16 years ago ay babalikan ako sa present time. Sa ngayon ay nananatili pa rin po akong single at hindi ko pa nakikilala ang babaeng iaharap ko sa altar. Pero sa totoo lang po ay hindi naman po ako nagmamadali. Handa ako maghintay sa second chance na ipagkakaloob sa akin na magkaroon ng anak at sariling pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Patuloy po akong umaasa na sana balang araw ay mapatawad din po ako ni Cassandra at dalangin ko'y makamit niya ang mga pangarap niya para sa sarili niya at maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Reginald. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.